Thank you, Kuya. Ayan. Advance Merry Christmas po sa lahat. Maging sa mga sumusubaybay po sa atin sa Facebook Live. Alam niyo po mga kapatid, no? 4 days na lang at isi-celebrate na po sa buong mundo. Lahat po ng mga Kristiyano, no? Magsi-celebrate ng tinatawag nating Pasko o Christmas. At alam niyo mga kapatid, no? Sa Biblia, hindi po ibinigay yung eksaktong araw, yung kapanganakan ng ating Panginoong Kristo dahil sa mga iba't ibang kadahilanan. Although meron na pong kalendaryo during that time, no, nung isinilang po ang ating Panginoong Kristo, kasi meron na pong Julian calendar during that time. Pero ang pag-celebrate po ng Christmas during that time is talagang nakalaan lang po sa mga noble family, sa mga hari, no? Talagang yung mga ordinaryong tao na katulad natin, hindi po sila nagse-celebrate ng kanilang birthday. Naalala ko yung aking lola. Yung lola ko po, hindi niya alam kung kailan po yung birthday niya. Kasi nung panahon po nila, hindi po sila nagse-celebrate ng birthday. Although meron ng kalendaryo, no? So, ang point po natin dito mga kapatid, bakit nga ba hindi ibinigay ng Holy Spirit yung eksaktong araw? No? Isa sa mga nabasa ko, kasi ang Holy Spirit, He is not about the historical precision. He is highlighting the mission of salvation of our Lord Jesus Christ. Hindi natin sinasabi na hindi mahalaga na i-celebrate ang Christmas. Mahalaga po yan, di ba? Sapagkat dito natin nalaman na isinila ang tagapagligtas. Pero binibigyan din po ng Biblia na yung dakilang gagawin ng ating Panginoong Kristo sa krus ng Kalbaryo. Kung mapapansin nyo, yung birth of our Lord Jesus Christ, walang exact date. Pero, yung kanyang pagkakapako doon sa krus, meron pong petsa. Diba mga kapatid? So, isang kadahilanan na gusto lang ng Holy Spirit, ng wisdom of God, yung dakilang gagawin ng ating Panginoong Kristo. Kagaya po ng shinare ng mga kapatid kanina, no? Doon sa Lord's Supper, patungkol sa sakripisyong gagawin ng ating Panginoong Kristo. At dito, makikita natin, no? Na ang Biblia, although hindi niya sinabi exact date ng kapanganakan ng ating Panginoong Kristo, but the Bible is very precise, detalyado po, no? Yung pangyayari ng kanyang kapanganakan. At ito po ay mababasa natin, no? Sa Luke chapter 2 verse 11 mamaya. So dito po, ang tema po natin, have yourself a soulful Christmas. So, ito po yung misconception po ng mga tao Halos lahat po sa inyo, masaya. Mukhang may bonus na, may 13-month pay na, no? At yung iba meron ding sipon, no? At ubo, no? Talagang sa panahon po yan So, ibig sabihin po nito, soulful Christmas, ibig sabihin, kailangan nating mag-reflect sa ating sarili. Ano ba talaga ang kahalagahan ng Pasko? Ito ba ay all about sa mga gift na matatanggap natin? Christmas is all about yung mga bonuses. Christmas is all about yung mga pagkain sa hapagan. Sa hapag, no? Hindi po yan ang essence of Christmas. Ang essence of Christmas is mababasa po natin sa Luke chapter 2 verse 11. Ito po ang sabi, no? Sapagkat ipinanganak sa inyo ngayon sa bayan ni David ang isang tagapagligtas na siya ang Kristo ang Panginoon. Siguro bago po tayo magpatuloy, humiling po muna tayo ng gabay sa Panginoon. Let us pray. Muli pa, Panginoon, kami po ay dumudulog sa inyo sa aming pong pagbubulay-bulay sa kapanganakan ng aming Panginoong Kristo, ang aming tagapagligtas, Panginoon. Panginoon, dalangin namin na kayo ang pumilos sa bawat isa para mas maintindihan po ang mga sitang mahayag
At higit sa lahat, Panginoon, ito po ay aming maisabuhay. Lahat po ito ay aming dalayan sa in Jesus' name we pray. Amen. Okay, so ito po yung sinasabing summarize, yung detalyadong pagkakasilang ng ating Panginoong Kristo. Luke chapter 2 verse 11, sapagkat ipinganak sa inyo ngayon sa bayan ni David ang isang tagapagligtas, no? Napakaganda. Anong klaseng title to, mga kapatid? Savior, tagapagligtas, no? Messiah. Bakit hindi yung sinasabing pinakamatalinong tao para turuan tayo kung paano mamuhay ng maayos? Bakit hindi philanthropist, no? Na maaring magbigay ng lahat ng uri ng pangailangan natin dito sa buhay na ito? Bakit hindi pinakamagaling na doktor para yung mga taong may sakit ay hindi na po magkasakit? Bakit hindi, sabihin natin, tycoon, no? Pinakamayaman, magaling sa business, naturuan ng lahat ng tao na mag-business para wala ng taong naghihirap? Bakit ang titulong tagapagligtas? Bakit Savior? Kasi mga kapatid, meron po dapat iligtas at yan po ay tayong lahat, no? Kagaya ng shinare ng mga kapatid kanina sa Lord's Supper, ang lahat po ng tao kailangan po ng tagapagligtas, no? May shinare kanina isang kapatid na kahit anong gawin natin, ito po ay hindi magiging katanggap-tanggap sa Diyos, no? Bakit tagapagligtas? Kasi simula po nung lalangin ng tao, ay ng Diyos ang tao, no? Yung ating sinasabing federal parents na si Eva at Adan, binigay na po sa kanila yung lahat ng mga pangailangan nila. Pero meron pong isang utos na huwag kakainin ang prutas ng pagkakaalam na mabuti at masama. Take note mga kapatid, isang utos lang po ito, pero na-break pa rin. So, ganyan po ang tao, masuwayin, matigas ang ulo, rebellious, no? Isang katotohanan, mga kapatid, na tayo ay makasalanan. At dito, makikita natin, no, na sabi nga po nung nabasa ko, God is not a celestial teddy bear. God is a God of law, kasi siya ay nagbigay po ng batas, no? Siya po ang nagbigay ng, sabihin natin, rule, no? Sa mundong ito, na once ang isang tao ay magkasala, dapat meron pong magbabayad o mananagot sa kanyang kasalanan, no? So dito makikita natin, lahat po tayo, kailangan po natin ng tagapagligtas. Hindi po ibig sabihin na tayo ay pinakamabait dito sa mundong ito. Hindi po ibig sabihin na tayong mahilig magbigay sa church, malakas tayo magkaloob. Pero lahat po ng mga bagay na yan po ay hindi katanggap-tanggap sa Panginoon. So, meron sana ako ipapalo sa Bible, yung Jeremiah chapter 2, verse 22. Tignan po natin ang mga kapatid. Medyo may technical problem lang po. So, sabi po dito sa Jeremiah chapter 2, verse 22. Sapagkat bagaman maghugas ng lihiya at magbunton ka ng maraming sabon, gayon may natatala sa harap ko ang iyong kasamaan, sabi ng Panginoong Diyos. No? Ibig sabihin mga kapatid, kahit na maghugas ka, no, gamitin mo yung mga sakramento sa simbahan, o magsabon ka sa pamagitan ng pagpapabautismo, kung gusto mo magpabautismo ka taon-taon, no? At magbanlaw ka ng iyong mabubuting gawa. Lahat po yan ay hindi sapat para tayo po ay mapatawad sa ating kasalanan. Tama mga kapatid? Amen po ba? Sapagkat kagaya ng sinabi ng kapatid kanina, no? Doon sa awit 49. Bakit ganon? Kahit anong gawin ng tao, hindi pa rin siya pleasing sa Panginoon, hindi pa rin siya pleasing sa Diyos, no? Kasi alam niyo mga kapatid, hindi po naaalis yung guilty feelings po ng tao.
Amen? Kahit po gumawa tayo ng mabuti, nandun pa rin po yung guilty feelings natin. Kahit magbigay tayo ng malaking halaga sa simbahan, nandun pa rin yung guilty feelings natin. Kahit na magpabinyag tayo taon-taon, nandun pa rin po yung guilty feelings natin. At isang katotohanan, sabi nga po, ang Diyos, no, simula po nagkasala si Eva at Adan, yung pong parusa sa lahat ng tao, kumbaga nakahang na lang po yan. Nakaabang na lang po yan sa tao. Na once na ang isang tao ay mamatay, diyan na po yung kaparusahan. Sabi nga po sa Hebrews 9:27, sapagkat itinakda sa lahat ng taong mamatay na minsan, ano daw po yung kasunod? At ang kasunod ay ang paghuhukom. So isang katotohanan, mga kapatid, na kahit gaano ka kabuting tao, o yung sinasabing miski yung technology, napaka-advanced. Ngayon, meron ng artificial heart, meron ng artificial na kidney, no? Kumbaga, advanced na po yung ating technology ngayon, no? Pero, meron po ba kayong nabasa sa history in humankind, no? Sa sangkatauhan na nalagpasan po ang kamatayan, mga kapatid. Baka may alam po kayo, no? Wala pong nakakaligtas, wala pong nakaka-eskwerde, wala pong nakakatakas sa kamatayan na sabi ng Panginoon, ng Diyos. No? Kasi sabi, itinakda ng Diyos eh. Ang Diyos po ang nagtakda nito, mga kapatid. Pagka sinabi po ng Diyos, wala pong magagawa ang tao. Pagka sinabi ng Diyos, kahit anong gawin natin, hindi ito katanggap-tanggap sa Diyos, mga kapatid. So, isang katotohanan kung bakit kinakailangan natin ang tagapagligtas. No? Balik po tayo sa main verse natin. Na siya ang Kristo ang Panginoon. No? So, dito makikita natin, mga kapatid, na talagang nakakaawa ang ating kalagayan bilang isang tao. Kasi maraming tao, ang misconception nila, hindi naman ako nagnanakaw, hindi naman ako gumagawa. Kasi meron tayong alam na sinatawag na mortal sin na tinatawag. No? Pero sinasabi sa Revelation, kahit ang pagsisinungaling, maaari kang mapunta sa impyerno. Sabi nga po, no? Liars go to hell. So sino po ang taong hindi nagsisinungaling? So lahat po tayo guilty, mga kapatid. Next verse. Okay? So dito, makikita natin sa Luke, sabi nga po, napakaganda sapagkat yung istorya tapos doon sa ng Diyos. Hindi lang natapos doon sa paghuhukom ng Diyos. At alam natin na ang Diyos ay pag-ibig. Tama, mga kapatid? Sabi ng kapatid kanina, hindi natin kaya iligtas ang ating sarili. May mga tao na inaabot ang Diyos, kahit anong gawin nila, hindi nila kayang abutin ang Diyos. Pero ang ginawa ng Diyos, God is love, ang Diyos na mismo ang umabot sa atin. Naku, niyo pa ibig sabihin, mga kapatid? So, ang pamamaraan ng tao kahit kailan, hindi po yung katanggap-tanggap sa Diyos. So, sabi ng kapatid kanina, ang Diyos na ang gumawa ng paraan para tayo po ay maligtas. Sabi po dyan sa Luke chapter 2, verse 10, at sinabi sa kanila ng anghel, huwag kayong mga takot, no? Sapagkat narito, dinadalahan ko kayo ng mabubuting balita ng malaking kagalakan na siyang sasabuong sambahayan. Napakaganda, no? Alam niyo po, mga kapatid, kaya sinabi sa kanila ng anghel, huwag kayong mga takot. Alam niyo po, sa Old Testament, pagka po nagpakita ang Diyos sa isang tao, that is their doom. Katapusan na po nila yan. No? At dito, makikita natin sa senaryo, ang pinakitaan po ng Diyos ay ang mga shepherd o yung mga pastol. At nangyari po ito, hindi po ito umaga, mga kapatid. Nangyari po ito gabi. Tignan po natin pakitingin nga sa Luke chapter 2, verse 9. Talon lang tayo ng konti. No? Dito makikita natin sa verse 9, yan. Hindi ko po nalagay, sorry.
At tumayo sa tabi nila ang isang anghel ng Panginoon at ang kaluwalhatian ng Panginoon ay nagliwanag sa palibot nila. At sila'y nangatakot. Itong mga shepherd na to, pamilyar sila sa liwanag ng araw, pamilyar sila sa liwanag ng buwan, ng bituin, miski yung mga man-made light, no? Pero nagulat sila, bigla na lang nagkaroon ng liwanag ng kaluwalhatian ng Panginoon sa palibot nila, no? At sila'y totoong nangatakot. Kasi sa Old Testament, mga kapatid, pagka po dinalaw ka ng Diyos at nakita mo ang kanyang kaluwalhatian, that is your end. Katapusan mo na po yan. Pero ang ganda ng sinabi, balik tayo sa verse natin sa 10. Iano mo lang sa 10, kapatid. Ang ganda ang sinabi ng anghel, no? Ang sabi ng anghel, huwag kayong mga takot, no? Sapagkat narito, dinadalhan ko kayo ng mabubuting balita, no? Alam niyo po, mga kapatid, sa Old Testament, pagka ang Diyos po ay nagpapakita sa kanyang bayan ng Israel o sa mga Hudyo, pagka po mga redemptive plan, ibig sabihin mga plano ng pagliligtas ng Diyos para sa bansang Israel, siya po ay nagsisend ng anghel, no? At pagka nagsend siya ng anghel, nagbibigay po yan ng instruction, no? Nagbibigay yan ng mga bagay na dapat nilang gawin. Mapapasa po natin yan sa Old Testament, no? Na merong messenger, celestial messenger, at sasabihin kung ano yung mensahe ng Panginoon para sila ay maligtas. Pero sa tagpong ito, mga kapatid, kakaiba po, no? Walang announcement, walang instruction na binigay, no? Biglaan na nagpakita yung celestial messenger o yung anghel, anong mararamdaman ng tao? Di ba takot? Pero dito makikita natin, pinakalma sila ng anghel. Huwag kayong matakot, no? Sapagkat narito, dinadala ko kayo ng mabubuting balita, no? Very precise, no? Yung sinabi ng anghel, mabubuting balita. Hindi lang sinabing balita, no? Ano ba yung ibig sabihin ng mabubuting balita? Sa English po is, ano ba sa English yung mabubuting balita? Yung parang great, good news, no? So, sabi nga po doon sa nabasa ko, pagka sinabing good, no? Great. Ang Greek word po niyan ay mega, no? Hindi po mega mall ang ibibigay sa atin, kundi mega joy, no? Overwhelming joy, yan, great joy, no? Ibig sabihin, yung kasiyahan na walang kapantay. Yung kasiyahan na hindi mapapantayan ng mundong ito. Nagtataka ba kayo, mga kapatid, nung simula kayo ay nagpaligtas sa ating Panginoong Kristo? Yung iba sa atin, kung kailan sila nagtiwala sa Panginoon, sila yung mga nawalan ng trabaho, sila yung mga nagkaroon ng sangkaterbang problema sa buhay. Naranasan niyo po ba yon? Naranasan niyo na miski wala kayong trabaho pero masaya kayo, mga kapatid. Tama? So ito yung kasiyahan na hindi kayang ipaliwanag ng tao. Yung kasiyahan na hindi mo nahawakan, yung kasiyahan na hindi mo nakikita, pero deep inside masaya ka. Sa kabila ng mga problemang nararanasan mo sa buhay na to. Sa kabila ng matinding karamdaman na nararanasan mo sa buhay na to, pero meron kang kasiyahan sa loob mo na hindi mo kayang ipaliwanag. So yun po yung sinasabing great joy, no? Miski matanggal ka sa trabaho, alam mo nandiyan ang Panginoon, no? Alam mo na hindi ka pababayaan ng Panginoon. Yan yung great joy na tinatawag. Yung mga bagay na hindi nahawakan, yung mga bagay na hindi nakikita, pero alam mong nandyan yan. Alam mong masaya ka. At alam mo na matapos man ang buhay mo dito sa mundong ito, merong maligaya nag-aantay sa iyo dun sa langit. Ang ganda ng message ni Kuya Edward nung nakaraan. That our home is not in this place. We are just wanderer in this earth, no? Naglalakbay lang po dito tayo, mga kapatid, no?
ang tunay nating tahanan dahil tayo ay heaven citizen bukod sa pagiging Filipino citizen. Ang tahanan po natin ay doon po sa langit. At yan po ay sa mga tao lamang na nagtiwala, sa mga taong nagpaligtas, sa mga taong tinanggap si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas sa kanilang buhay. Hindi po yan nakalaan sa lahat. No? Yung sinasabi na iba na lahat anak ng tao, hindi po totoo yan. Maliwanag po sinasabi ng Biblia, siya lamang tumanggap sa ating Panginoong Kristo. Siya lang ang binigyan ng karapatang maging anak ng Diyos. No? At ano pa yung makikita pa natin dito? Angel said to them, "Fear not, for behold, I'll bring you news of great joy that will be for all the people." So, ang ganda, for all the people. Hindi lang po exclusive sa mga Hebrew, hindi lang exclusive sa mga Pilipino, sa lahat po ng tao. No? Hanggang ngayon po mga kapatid, ino-offer pa rin yan. Yang kaligtasan na yan mga kapatid. So sana magkaroon ng pitak sa ating puso't isipan ang mga katotohanan na to, ang pagliligtas ng ating Panginoong Kristo. Next verse. Ayan. So, ang context po nitong Lucas 10:20. Sabi po dyan, gayon may, huwag ninyong ikagalak ito na mga espiritu ay nagsisuko sa inyo, kundi inyong ikagalak na nakasusulat ang inyong mga pangalan sa langit. Ang context po nito mga kapatid, ang ating Panginoong Kristo, siya po ay nangangaral, at anong nangyari, binigyan niya ng authority, kapamahalaan, yung kanyang mga disciples. At nangyari, yung mga disciples, sila po ay nakapagpagaling ng mga may sakit, nakakapagpalabas ng mga demonyo, no? Nakakagawa ng mga iba't ibang uri ng himala. Pero anong nangyari, nung bumalik po sila sa ating Panginoong Kristo, they are overwhelmed. Masayang-masaya sila mga kapatid, no? Pero ito yung sinabi ng ating Panginoong Kristo, huwag ninyo ikagalak ang mga bagay na ito. So, hindi naman natin sinasabing inaalis na ating Panginoong Kristo yung kanilang kagalakan, pero dapat maintindihan nila na dapat silang magalak sapagkat hindi po yung magagawa ng tao para sa Diyos ang dapat nila ikagalak, kundi ang ginawa ng Diyos para sa tao. So yan po yung sinasabing great joy. No? Yung kagalakan na ginawa, na tinapos ng Diyos para sa ating lahat. Dito, napakaliwanag, very precise yung sabi sa Luke 10, chapter 20. Magala kayo sapagkat nakasulat na ang inyong pangalan doon sa langit. Amen? Natutuwa ba kayo mga kapatid na nakasulat na inyong pangalan doon sa langit? Ayan, no? Ito yung dapat natin ikagalak. No? Hindi yung mga bagay na nakukuha natin dito sa mundong ito. Sapagkat ang mga bagay na nakukuha natin dito sa mundong ito, ito po ay panandalian lamang mga kapatid. Temporary lang po ito. May pera ka ngayon, pero after, yung bonus na yan, siguro, first week ng January, tunaw na yan. No? May bago kang sapatos, pero after 5 months, 6 months, nakalawit na yun. Parang dila na yan, no? So, ang inaano natin dito, ang gustong message ng Diyos sa atin mga kapatid, pahalagahan natin yung mga bagay na makalangit, no? Huwag yung mga bagay na temporary lamang. Yung mga bagay na pangwalang hanggan. Yan po yung ibig sabihin ng ating Panginoong Kristo dito. Hindi po yung naging KJ yung ating Panginoong Kristo, ay, huwag kayong matuwa. No, hindi po. Hindi niya inaalis sa mga disciple na magalak sila. Pero ang point po ng ating Panginoong Kristo, dapat masigit silang magalak sapagkat ang pangalan nila ay nakasulat na po sa aklat ng buhay. No? And then, next verse. Ayan. At biglang sumama sa anghel ang isang malaking hukbo ng langit na nagpupuri sa Diyos at nagsasabi, sa Diyos sa kataas-taasan at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Alam niyo po, ang ganda po ng inawit kanina, no?
Hark the herald angels sing. Ito po yung proclamation, declaration ng anghel. No? Sabi diyan, biglang sumama sa anghel ang isang malaking hukbo. Sabi nga po, saan kayo makakabasa sa Biblia ang nangyari ng ganitong uri ng event? Na ang anghel, kasama ng Diyos, no? At umaawit dito sa lupa. Mababasa niyo sa Revelation, umaawit ang mga anghel, pero hindi po dito sa lupa, mga kapatid, kundi doon po sa langit. No? At dito makikita natin, kapayapaan. Sabi doon sa Hark Herald Angels Sings, no? Peace and mild mercy. No? Kapayapaan. No? Ano ba yung kapayapaan na yan? So, kagaya ng sinabi natin, ang kapayapaan na ibinibigay ng mundong ito, hindi po pang matagalan. No? Masaya ka ngayon, payapa ka ngayon, hindi ka pa maghihirap balang araw, hindi ka pa magkakasakit, hindi ka pa magkakaroon ng problema. Pero ang kapayapaan na ibinibigay ng Diyos, yan po ay pang walang hanggan. At yung sinasabing taong kinalulugan niya, yung mild mercy. Bakit sinabing mild mercy ito sa ano? Ano ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin nun, mga kapatid, na merong isang sanggol, sabi nga po dyan, no, ang anghel, na witness po yung mga angels sa pagkakasilang sa ating Panginoong Kristo. Take note, mga kapatid. Sa heaven, sa langit, ito pong Diyos na kanilang kinakantahan, kanilang pinupuri, kanilang sinasamba doon sa langit, ay naging isang sanggol. Imagine, mga kapatid, miski yung mga anghel, hindi nga siya makita ng mukhaan, hindi siya mahawakan. Pero sa mga sandaling ito, itong Diyos na to, naging sanggol. Itong Diyos na to, pinganak ng isang taong berhen. Nakita niyo, mga kapatid, kung yung humility na ginawa ng Diyos, yung kababaan, alang-alang sa ating mga kasalanan. Nakita niyo na itong Diyos na to na sinasamba nila, magiging mas mababa sa kanila. Kasi mas mataas po sa atin ang anghel, di ba? So dito makikita natin, umaawit sila, they are rejoicing, sapagkat, actually, this is humility. No? Nakakahiya po ito, mga kapatid. Diyos ka, tapos magiging tao ka. Nakakahiya po ito. No? Magkakaroon ka ng katawan na to. At itong sanggol na to, mga kapatid, ipapanganak ng isang birhen. Pagka nasa tiyan pa lang siya ng isang birhen, madidevelop po yung kanyang kamay, madidevelop po yung kanyang paa, na ipapako lamang doon sa krus. Okay? Madidevelop po yung kanyang tagiliran, mga kapatid, na tutusukin doon sa krus, doon sa Kalbaryo. Madidevelop ang kanyang ulo at lalagyan lamang ng koronang tinik. At kanyang mga magagandang mata, yung kanyang lips, sasabog po yan. Pagka siya po ay pinahirapan na doon sa krus ng Kalbaryo. So isang nakakahiya na uri ng kamatayan, pero tinanggap ng ating Panginoong Kristo. Sabi nga po, God is love. Alang-alang sa kasalanan ko, alang-alang sa kasalanan mo, alang-alang sa kasalanan nating lahat, at alang-alang sa kasalanan ng lahat ng tao sa buong mundo, mga kapatid. So lahat ng mga bagay na yan, no? Alam ng Diyos, He is all-knowing. Tinanggap niya yan. Nagpakababa siya, naging tao siya. At itong Diyos na to, naging sanggol, ipinanganak, nagsalita ng unang salita, natutong maglakad, no? At siya ay naglakad, sumunod siya hanggang doon sa krus ng Kalbaryo. Kahit kailan, hindi siya nagkasala. At itong sanggol na to, na naging tao, kahit kailan, hindi po siya sumuway sa kalooban ng Panginoon. So, sabi dyan, no? Isang malaking hukbo ng langit na nagpupuri sa Diyos. They are rejoicing. Kasi itong Diyos na naging tao, nagre-rejoice sila sapagkat hindi nila matanggap na isang Diyos naging tao, sapagkat ang tao nararapat lamang na maparusahan,
Ang tao ay nararapat lamang na mapahamak sapagkat ang tao po ay sukdulang makasalanan, mga kapatid. Lahat po tayo makasalanan, no? Pero isang magandang katotohanan na kung paano ipinakita ng Diyos sa kanyang pagmamahal sa lahat po sa atin sa pamamagitan ng pagbigay isang ligtas. At ito po ay sa katauhan ng ating Panginoong Kristo. At ano po yung makikita natin dyan? No? Nagpupuri sa Diyos, nagsasabi sa Diyos sa kataas-taasan at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. No? So, dito makikita natin mga kapatid na hindi po lahat ng tao ay maliligtas sa sinasabing kaparusahan ng Diyos. Sabi nga po, kagaya ng sinabi kanina ng anghel, fear not. Ano ibig sabihin ng fear not? Ang isang tao pong nagtiwala sa ating Panginoong Kristo, ang isang taong nagpaligtas sa ating Panginoong Kristo, mapapawi po yung takot. No? Ano po yung kinatatakutan ng tao, mga kapatid? Sinabi ni Kuya Aris, yung kamatayan. Pangalawa, yung separation. Ang tao natatakot mamatay. Tama? Ang tao natatakot mahiwalay sa kanilang mahal sa buhay. Marami na po kami yung funeral service, no? Na nadaluhan ko, mga kapatid. Nakita ko po yung dalamhati ng mga naiiwan ng mga namatayan. Napakasakit po, di ba? Pero ang sinasabi po dito, fear not, na once na nagtiwala ka sa ating Panginoong Kristo, mawawala po yung takot, no? Sabi nga po, we are free. Free from sin, free from fear. Mawawala na po yung takot. Kahit na anong uri ng takot, no, na nararanasan ng tao, once na magtiwala kay Kristo, mawawala po yan, mga kapatid. So ang tanong, mga kapatid, kayo po ba ay willing na tanggapin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas ng inyong buhay? No? Ito po yung sinasabing regalo ng Diyos sa katauhan, ang kanyang bugtong na anak. At sabi nga po, itong regalong ito, the gift that keeps on giving. Nakakita na ba kayo nun na, di ba meron tayo dito yung unlimited rice, no? Unlimited drinks, no? Pagka pumupunta kayo sa mga eat all you can, no? Unlimited po yan. Pero ito pong ibinibigay ng Diyos na regalo ay siya rin pong nagre-regalo sa ating lahat. No? At ang inireregalo niya ay hindi mga bagay na nawawala, hindi yung mga bagay na nasisira, hindi yung mga bagay na nananakaw sa atin. Ang inireregalo niya ay ang pinakamahalaga sa lahat, ay ang kaligtasan ng ating kaluluwa, mga kapatid. So, to summarize it up, mga kapatid, no? Napakahalaga na ating pagmilay-nilayan, magkaroon tayo ng reflections or meditations during this Christmas about the birth of our Savior. So, nagpaligtas na po ba kayo? No? Ito po ang pinakamahalaga. Ito po ang pinakang mensahe ng Pasko, mga kapatid. Ang pagkakasilang ng ating tagapagligtas. Magandang umaga po sa ating lahat.